Kaya mong bigyan muna kita ng isang babala, Ginoo. Ngayong nagbalik ka na, ibig kong lalo mong pakaingatan ng lahat ng iyong ikikilos. Mahirap kalaban ng mga fraile, Senyor. Alam na alam ng ama mo yan. Narito na hinihintay mo, Iha. Crisostomo! Halika, pumanhik ka rito. Itatanong ko lang po sana kung alam niyo kung saan dinala yung babaeng muntik ng kalbuhin ni Padre Damaso. Alam ko na ho kung ano ang naganap sa aking ama. Kaya pala masama ang pakikitungo sa akin ni Padre Damaso. Dahil siya pala ang nangira at lalong nagdiin sa aking ama. Saan ho nakalibing ang aking ama? Umuwi ka sa San Diego, doon ka magtanong sa matandang indio nyo. Lalabas na si Maria Clara. Maria. Ibarra. Maria, ano't napakatahimik mo. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung ano nangyari sa akin 7 taong pagkawala? Batid kong marami ka ng bansang napasyalan at higit na kay rami ng taong iyong mga nakilala at sa mga taong iyong nakakausap. Naalala mo po ba ako? Lalo na't batid kong maraming maririkit na kababaihan doon sa Europa. Marami? Oo. Ngunit maaari ko bang malimot ang pinakamarikit sa lahat ng mga dalaga? Paano kita malilimot kung kasama ko tuwing na ang iyong alaala at ang iyong napakatamis na tinig na kailanman ay hindi mawawaglit sa aking isipan, lalo na't yun ang aking naging aliw noong ako'y nag-iisa. Maria, kahit hindi kita nakasama, ang iyong wangis ay palagi ko pa rin nakikita sa mga ulap ng bansang aking nararating. Katulad ng isang lugar sa Italia, napakaliwalas ng langit. Natili nangungusap sa akin kagaya ng iyong mga mata. Baka ako pa, Sinta, ang nalimutan mo na. Parati ka nasa isipan ko, mahal ko. Kahit na palaging sinasabi ng ninong na kasalanan daw ang isip-isipin ka. Ngunit patid lamang niya na makailang ulit ko na rin binabasa-basa ang iyong mga liham. Nang sa gayon ay maramdaman ko na kailanman ay hindi mo ko nilisan. Gaano kahalaga sa'yo ang iyong ninong? Kasing halaga ni Papa. Nakarating nga sa akin na nagkaroon daw kayo ng alitan. Mabigat ang loob sa akin ng kura. Intindihin mo na lamang siya, mahal ko. Matanda na ang ninong, kaya medyo bugnutin na. Magandang araw po, ate. Magandang araw din po, Mrs. Adesangue. Bigyan niyo po ako ng pag-asa sa inyong pagdalaw sa akin. Alam mo ba na may nakilala akong isang babae na nakahula ng naganap sa inyo ni Ninong? Hindi ka maniniwala, ngunit nahulaan niya na mag-aaway kayo at magkakaroon ng gulo sa pagtitipon. Kamangha-mangha. Dahil mayroon din ako nakilalang babae na... Senyor Ibarra? Ipagpaumanhin ninyo, senyor. Pero may dumating na sundo na galing sa Fonda de Lala. Naroon at nag-iintay daw ang matalik mong kaibigan.
Oo nga pala't nakalimutan ko. Nang dahil sa'yo, nakalimutan ko na meron akong pananagutan. Maria, kailangan kong umuwi sa aming bayan ngayon din. Kailangan kong dalawin at tingnan ang bangkay ng papa. Buhay ko siyang iniwan. At ngayon, gusto ko siyang makita kahit yumaon na. Kung gano'n na hindi na kita mapipigilan ka, mag-iingat ka. Salamat. Magpapaalam na po ako, Tia. Bueno, sasamahan na kita sa labas. Mawalang galang na po. Paano kaya siya makakalaya rito? May piyansa na hubas sa panahong to? Kung meron, magkano po? Sa halagang 80 piseta, senyorita. Wala ho akong ganong halaga, Mistisa de Sangle. Maaari rin bayaran ng piyansa katumbas ng halaga, gaya ng iyong hikaw, na malamang ay gawa sa ginto. Regalo to sa akin ng mama ko eh. Pasensya na. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Maghanap ako ng tulong. Babalik po ako. Pero makikiusap po ako sa inyo, wag na wag niyo po siyang sasaktan.